GMRC 4, Quarter 3, Week 2, Matatag Curriculum. Para sa layunin na isa sa buhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pagkikiisa sa pamilya sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Nakapagsusuri ng mga tungkulin ng pamilya sa kapwa, halimbawa, pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, pakikiramay sa panahon ng krisis, pagtuturo sa mga batang walang magulang o tagapangalaga. Napatutunayan na ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa ay dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapabuti ang kanilang ugnayan. Na isa sa kilos ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Para sa nilalaman, pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa, mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan at tungkulin ng pamilya sa kapwa. Para sa integrasyon, mapagmalasakit o compassion. Para sa unang araw, bakit dapat tayong magkaroon ng malasakit sa ating mga kapwa? Lagyan ang chart ng nakangiting mukha kung ang sitwasyon ay naglalarawan ng mga paraan ng pagmamalasakit. Lagyan naman ng nakasimangot na mukha kung ang sitwasyon ay kasalungat ang kahulugan sa malasakit. Narito ang mga sitwasyon. Ayaw mandaya dahil masasaktan ang kalaro. Hindi tinloy ang party para makapagbigay sa nasalanta ng bagyo. Kaabalahan at kapaguran sa pagtulong. Pag-aalala sa kapwa. Pagbabaliwala sa kapwa. Pagbigay ng ipon para sa mga nasalanta ng bagyo, pagbigay ng pagkain sa mahihirap, pagkakanya-kanya, pagtulong sa nangangailangan, walang panahon para sa iba maliban sa sarili. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, masayang mukha. Pangalawa, masayang mukha. Pangatlo, malungkot na mukha. Pang-apat, masaya. Pang-lima, malungkot. Pang-anim, masaya. Pang-pito, masaya. Pang-walo, malungkot. Pang-siyam, masaya. At pang-sampu ay malungkot. Pinagnilay-nilayan sa sosyolohiya ayon kay Crow 2005 ang implikasyon ng mga kabalintunaan upang maglahad ng mga pagtatalakay tungkol sa mga pagpapahalaga at relasyon nito sa pamilya. Basahin at kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap ayon sa iyong sariling pag-unawa. Ang pamilyang may pagkilos ay, ang pamilyang may tungkulin ay, ang pamilyang may pagmamalasakit ay, ang pamilyang may pakikipagkapwa, ang pamilyang may pagtupad, ang pamilyang walang pagkilos, ang pamilyang walang tungkulin, ang pamilyang walang pagmamalasakit, at ang pamilyang walang pakikipagkapwa. Para sa huling bilang, ang pamilyang walang pagtupad. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan at ang tungkulin ng pamilya sa kapwa na nagpapakita ng pagmamalasakit
o compassion. Para sa ikalawang araw, mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Ang pamilya ay isang haligi ng lipunan. Sa lipunan, ang pamilyang Pilipino ay may mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Una ay ang pagtutulungan at pagkakaisa. Isa sa mga hamon ay ang pagpapahalaga at pagtataguyod ng pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Mahalaga ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa at magtagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sumunod ay ang pag-aaruga sa mga nakatatanda. Ang tradisyonal na kultura ng pag-aaruga sa mga nakatatanda sa pamilya ay isang mahalagang bahagi ng lipunan. Ang pangangailangan ng mga nakatatanda sa kalinga at atensyon ay maaaring magdulot ng dagdag na responsibilidad para sa pamilya. Pangatlo, edukasyon ng mga kabataan. Ang pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga anak ay isa sa mga pangunahing hamon. Kabilang dito ang pagsiguro ng mga magulang na may sapat na suporta para sa edukasyon at pag-unlad ng kanilang mga anak. Pang-apat ay ang financial management. Ang epekto ng ekonomiya sa pamilya ay maaaring maging hamon. Ang wastong pamamahala ng pinansyal na yaman ng pamilya kasama na ang pagtitipid at pag-iwas sa utang ay mahalaga. Pagharap sa mga suliranin. Ang buhay ay hindi laging magiging madali at ang pamilya ay haharap sa iba't ibang mga suliranin. Ang kakayahan ng pamilya na magtagumpay sa harap ng mga pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng pagtupad ng kanilang tungkulin sa isa't isa. Pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Ang pagpapasa at pagpapahalaga sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay maaaring maging hamon, lalo na sa gitna ng modernisasyon at pagbabago. Pagtuturo ng mga mahalagang halaga o values. Ang pagtuturo ng mga moral na prinsipyo at mahalagang halaga sa mga anak ay isang mahalagang bahagi ng pagiging magulang. Ito ay naglalaman ng pagtuturo ng respeto, pagiging matulungin at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kabuuan, ang pagtupad ng mga pamilyang Pilipino sa kanilang tungkulin sa kapwa ay nangangailangan ng pag-unawa, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad. Ito ay isang proseso ng pagsasakripisyo at pagmamahal para sa kabutihan ng bawat miyembro ng pamilya at ng buong komunidad. Para sa gawain bilang isa, ilagay ang mga salita sa wasto nitong pagkakasunod-sunod upang makabuo ng pangungusap na magpapakita ng mga halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Isulat ang tamang sagot sa mga patlang. Mga salita, kalsada, matanda, at pagtulong. Narito ang pangungusap. Ang patlang sa isang patlang upang makatuwid sa patlang. Pangalawa, mahihirap, makain, pagtulog. Ang patlang sa mga walang patlang tulad ng mga patlang at maralita. Pangatlo, kamag-aral, maunawaan, pagtulong. Ang patlang sa kapwa, patlang, upang patlang ang takdang aralin. Pang-apat, kapwa, pagbabahagi at talento. Ang bukal na patlang ng sariling patlang sa patlang. Sumunod, magbigay, makakaya, ng hihingi. Ang pagkukusang patlang
ng abot sapat lang sa mga taong patlang ng tulong. Narito ang mga tamang kasagutan. Sa unang bilang, ang pagtulong sa isang matanda upang makatawid sa kalsada. Ang pagtulong sa mga walang makain tulad ng mga may hirap at maralita. Ang pagtulong sa kapwa kamag-aral upang maunawaan ang takdang aralin. Ang bukal na pagbabahagi ng sariling talento sa kapwa. Ang pagkukusang magbigay ng abot sa makakaya sa mga taong nanghihingi ng tulong. Pagbabahagi ng sariling pamamaraan. Paano mo ipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa sa mga sumusunod na kalagayan? Matanda na, nahihirapang maglakad. Tama, aalalayan ko siya habang naglalakad, tutulungan ko siyang tumawid sa kalsada at bibigyan ko siya ng lugar upang makapagpahinga. Sumunod, batang gutom na nakahiga sa kalye. Magaling, bibigyan ko siya ng pagkain at inumin. Tatawagin ko ang mga kinauukulan para matulungan siya. Kakamustahin ko siya ng may malasakit. Taong may mga kapansanan. Tutulungan ko siya sa kanyang mga gawain kung kinakailangan. Magiging magalang at maunawain ako sa kanya. Magbibigay ako ng oras upang samahan siya sa mahirap na sitwasyon. Taong nasalanta ng bagyo o anumang uri ng sakuna. Magbibigay ako ng donasyon tulad ng pagkain o damit. Sasali ako sa relief operations at magpapakita ako ng pakikiramay at suporta. BTS, Basa, Tanong, Sagot. Basahin at surihin ang pahayag sa mga talata. Sagutin ang mga gabay na tanong sa huli. Para sa unang talata, ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay hindi dapat naghihintay ng kapalit dahil kusa mong loob na ginawa ito at bukal sa loob mo ang pag-aalay ng pagtulong sa iyong kapwa. Kaya kapag ikaw ay nagmamalasakit at tumutulong sa isang tao, nararapat na wag nang maghihintay pa ng anumang kapalit sapagkat sa ginawa mo pa lang na pagtulong, may kapalit na ang iyong ginawang kabutihan at ito ay ang kinalugdan at kinatuwaan ka ng Diyos. Para sa ikalawang talata, sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kapwa, dito mas mauhubog at mapapaunlad ang ating pagkatao. Nangingibabaw ang paggawa natin ng kabutihan para sa ibang tao. Nauhubog ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagpili ng paggawa ng tama para sa ating kapwa. Narito ang mga gabay na tanong. Pagkatapos basahin ang talata, ano-anong mga salita o mga pinagsamang salita ang napakahalaga o makabuluhan para sa iyo? Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, kusa at bukal sa loob, walang hinihintay na kapalit, paggawa ng kabutihan, mauhubog ang pagkatao. Ano sa palagay ng pangkat ang gustong ipahayag ng talata? Pasimplehin ang talata sa isang pangungusap lamang. Ang pagtulong sa kapwa ng taos-puso at walang hinihintay na kapalit ay nagpapabuti ng ating pagkatao at nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Para sa ikatlong araw. Kaugnay na paksa,
tungkulin ng pamilya sa kapwa. Paano makakatulong ang sumusunod na mga pagpapahalaga sa tungkulin ng pamilya sa kapwa? Magbigay ng isang halimbawa. Sa pagiging nasyonalismo o nationalism, sa kalinisan o cleanliness, sa pagiging mapagpakumbaba o humility, sa pagiging magalang, respect, sa pagiging sa pagtitipid, thrifty, at bilang mapagmalasakit, compassion. Atin na itong sagutan. Sa pagiging nasyonalismo, ang pamilya ay maaaring magturo ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagbili ng lokal na produkto at pagsuporta sa mga programang makakabuti sa bansa, tulad ng tree planting activities o community cleanup drives. Sa kalinisan, ang pamilya ay maaaring tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng paglilinis ng paligid sa komunidad o paghimok sa iba na panatilihing malinis ang kapaligiran. Sa pagiging mapagkumbaba, humility, ang pamilya ay maaaring magpakita ng mapagpakumbabang ugali sa pagtulong sa mga nangangailangan nang hindi ipinagyayabang ang kanilang nagawa. Sa pagiging magalang, respect, ang pamilya ay maaaring magturo ng respeto sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa mga nakatatanda at pakikitungo ng maayos sa lahat ng tao. Sa pagtitipid, thrifty, ang pamilya ay maaaring magbahagi ng kanilang ipon upang makatulong sa mga nangangailangan tulad ng pag-aambag sa mga relief operations para sa mga nasalanta ng sakuna. Bilang mapagmalasakit, ang pamilya ay maaaring magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain o damit sa mga mahihirap o sa mga nangangailangan sa komunidad. Para sa pinatnubayang pagsasanay, itapat ang mga pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong kahulugan sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik, sapat lang. Unang hanay, ito'y manifestasyon ng pag-ibig sa bayan o bansa. Ang hindi paggasta ng pera nang walang saysay. Isang magandang ugali na may maayos na pakikitungo, lalo na sa mga matanda. Para sa ikalawang hanay, A. Kalinisan, B. Magalang, C. Mapagmalasakit, D. Nasyonalismo, at E. Pagtitipid. Para sa ikaapat na bilang, hakbang upang matiyak ang malinis at malusog na mga kondisyon. Panglima, nagpapakita ng tunay na pag-aalala sa kapakanan ng iba. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, letrang D. Pangalawa, letrang E. Pangatlo, letrang B. Pang-apat, letrang A o A. At panglima ay letrang C. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng isang larawan na nagpapakita ng anumang pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa. Lagyan ng akmang pamagat ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubrik sa pagmamarka ng sagot. Isulat ang pamagat ng larawan at ang iyong pangalan. Narito ang rubrics sa pagmamarka ng drawing o larawan.
para sa ika-4 na araw. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Una, ang pamilya ay nagtitipid at nag-iipon upang may magamit sila at ang kanilang kapwa sa oras ng pangangailangan. Pangalawa, hindi pagmamalasakit ang pagtulong sa mga nag-iibang bansa upang maghanap buhay. Pangatlo, tapat ko, linis ko, ang sabi ng karatula. Ito ay halimbawa ng pagiging matapat sa kapwa. Ang maayos na pakikitungo, lalo na sa mga matanda, ay isang tanda ng pagmamalasakit. Panglima, na aksidente ang kamag-aral mo na nagbuli sa iyo. Hindi dapat pagmalasakitan ang ganitong tao. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ito ay tama. Ang pag-iipon ay isang paraan ng pagmamalasakit dahil pinaghahandaan hindi lamang ang sariling pangangailangan kundi pati na rin ang pagtulong sa iba sa panahon ng kagipitan. Pangalawang bilang, ito ay mali. Ang pagtulong sa iba, lalo na ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ay isang anyo ng pagmamalasakit sapagkat ito'y nagpapakita ng pag-unawa at suporta sa kanilang mga pagsusumikap para sa kanilang pamilya. Pangatlo ay tama. Ang pagiging tapat at malinis ay bahagi ng pagmamalasakit sa kapwa dahil ito ay nagpapakita ng malasakit sa kalinisan at kapakanan ng komunidad. Kaapat na bilang, ito ay tama. Ang pagbibigay galang at maayos na pakikitungo sa mga nakatatanda ay tanda ng respeto at pagmamalasakit dahil kinikilala natin ang kanilang karanasan at pangangailangan. At panglima, ito ay mali. Ang pagmamalasakit ay hindi dapat nakabase sa kung ano ang nagawa ng isang tao sa iyo. Ang pagtulong sa nangangailangan kahit na sa taong nagkamali sa iyo ay tanda ng tunay na malasakit at kabutihang loob. Payo ko, kaibigan ko. Anong magandang payo ang sasabihin ng iyong pamilya o ikaw mismo sa matalik mong kaibigan o ang kanyang pamilya kapag nakikita mong ganito ang sitwasyon nila? Nagpapakita ng malasakit sa kapwa? Hindi nakapagdala ng baon para sa recess? Tumutulong sa barangay, paaralan at simbahan? Nakalimutan gumawa ng gawaing pantahanan? At nagbibigay oras sa mga nangangailangan na kapitbahay? Hindi nakapagdadala ng baon para sa recess? Kaibigan, kung wala kang baon, huwag kang mag-alala. Ibahagi ko sa iyo ang aking baon ngayon at ipaalam mo sa iyong magulang para mapaghandaan nila ito sa susunod. Maaari rin nating pag-usapan kung paano makatipid upang maghanda para sa araw-araw. Sumunod, tumutulong sa barangay, paaralan at simbahan. Ang galing mo sa pagtulong sa barangay, paaralan at simbahan. Ipagpatuloy mo lang yan. Pero siguraduhin din na may oras ka para sa sarili mo at sa pamilya mo. Minsan, mahalaga rin ang magpahinga. Pang-apat, nakalimutan gumawa ng gawaing pantahanan? Kaibigan, huwag kang mag-alala kung minsan ay nakakalimutan mo ang gawaing bahay. Subukan mong gumawa ng schedule para maalala mo ang mga dapat gawin. Maaari din kitang tulungan sa pag-organisa ng mga gawain.
Nagbibigay oras sa mga nangangailangan na kapitbahay. Ang pagtulong mo sa mga kapitbahay na nangangailangan ay napakaganda. Patuloy mong gawin ito, ngunit siguraduhin din na hindi mo napapabayaan ang sarili mong pangangailangan at ang oras para sa iyong pamilya. Narito ang basehan sa pagmamarka. Iguhit ang thumbs up kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagmamalasakit at thumbs down kung hindi naman. Una, mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa sa pamilya upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Ang pag-aaruga sa mga nakatatanda ay hindi bahagi ng tradisyonal na kultura ng mga Pilipino. Ang pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga kabataan ay hindi na mahalaga sa makabagong panahon. Ang wastong pamamahala ng pinansyal na yaman ng pamilya ay isang mahalagang bahagi ng pagiging responsableng pamilya. Ang pamilya ay maaaring magtagumpay sa harap ng mga pagsubok kung sila ay magtutulungan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang thumbs up, pangalawa thumbs down, pangatlo thumbs down, pang-apat thumbs up, at panglima thumbs up. Takdang aralin, J as from, Journal Survey from Friday to Thursday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na gagawin sa mga susunod na araw.